So, hello po. Ngayon po is may bago na naman po tayong topic, which is implementing the tourism development plan. So, hindi na tayo sa paggawa ng plano. So, dito na po tayo sa mas critical part. Kung paano ba siya sinasagawa sa totoong buhay, di ba? Kasi, let's be honest po, kahit marami po tayong plano, kahit tayo, 'di ba, marami tayong plano. So, minsan yung plano po natin, hanggang plano lang sinusulat natin, 'di ba? Maganda lang siya sa papel, maganda lang siya isulat, pero kadalasan kasi hindi naman natin nai-implement, 'di ba? Halimbawa, ako nagplano ako mag-diet ng January 1. O, anong date na? April 20, ano na ngayon, 'di ba? So, hanggang plano lang. So today we'll understand paano ba nagiging reality yung mga plano, mga ginawa nating plano. So lesson overview. So for today we will discuss ano ba ang implementation ng TDP. Hindi po ito yung TDP na hinihintay nyo. Hindi po ito pera. Ito po ay Tourism Development Plan. So bakit ba importante na ma-implement siya? So, ano ba yung process para ma-execute siya properly? So, isipin nyo po siya from planning to action. Ano ba yung mga key processes na gagawin? So, learning outcomes. After this lesson, dapat may explain natin paano na-approve ang tourism plan sa LGU. So, paano pipili kung alin yung uunahin na project. So, ano ba yung role ng training or capacity building? Bakit kailangan ng tourism office at saan ba galing yung financing sources? Saan galing yung pondo? So, medyo practical na po yung pag-aaralan natin. Kung paano ba siya sa real world application po. So, 'di ba? Sabi ko nga, ano bang silbi ng plano kung hindi siya ginagawa, 'di ba? So, para kang gumawa ng thesis outline, pero hindi mo tinuloy. So, same po sa tourism. Kaya, importante po yung implementation to avoid wasted resources, to ensure real impact, and to convert plans into action. Kasi, kaysa masayang po yung oras, yung effort, yung pera, no, kapag hindi po na-implement. No, sayang din yung oras na ginugol mo sa pagpaplano, sa pagsa-site visit, kung hanggang dun lang pala, kung wala palang implementation na magagawa. Sayang yung mga resources na ginamit mo, no, nung nagpaplano ka pa lang. So, overview of TDP or Tourism Development Plan implementation. So, para mas maintindihan po natin kung paano po na-execute yung Tourism Development Plan, tandaan nyo po itong tatlong main steps na to. Adoption of plan, project prioritization, tsaka capacity building. So, parang process lang siya ng paggawa ng group project, di ba? So, step 1, adoption plan, i-approve muna yan. So, hindi pwedeng maganda lang yung idea mo or maganda lang yung nasulat mong plano. Kailangan tanggap siya. Pag sinabing tanggap, meron siyang papel na officially signed, na accepted siya. So, project prioritization, pipiliin doon kung ano yung priority or uunahin. Kasi, hindi naman pwedeng sabay-sabay gawin lahat yung nasa plano mo kasi ang budget po is limited lang. Yung oras, limited lang din, lalong-lalo na yung resources. So, capacity building, dyan na po papasok yung pagtitrain mo ng mga tao na kailangan. Bakit po? Kasi, kahit may plano ka, kung walang marunong mag-execute ng plano mo, walang mangyayari. 'Di ba? So, kunyari, yung plano is i-develop yung isang beach destination. Limbawa, yung Lucky Beach, gusto yan i-develop ng tourism. So, anong gagawin? Pupunta muna tayo sa step 1, sa adoption of plan. Yung plano mo, ipapa-approve mo muna sa LGU. Tapos, titignan nila kung ano ba yung priority. So, ano bang maganda? Yung pagpapatayo, unahin muna natin yung daan.
So, kasi sira-sira yung daan papunta doon. So, uunahin muna yung road development bago magtayo ng facility. Capacity building. So, ititrain na muna yung mga local sa tourism services. No? Pwede ka magpa-train ng tour guide para pag tinayo mo yung business mo sa Lucky Beach or yung hotel mo doon, no? Pwedeng i-tie up mo sa TESDA, mag front office training, yung mga ganon, di ba? So, kung kayo po yung nasa LGU, tingin nyo, ano yung dapat unahin? Infrastructure ba o marketing? Tapos bakit? Sino? May gusto bang sumagot? Kung kayo po yung LGU, tapos may pinapa-approve sa inyo, ano yung dapat nyo i-prioritize? Yung infrastructure o yung pagmamarket ng plano nila? Ayaw nila. Okay, kung ayaw nyo sumagot, ito na tayo. Dito naman tayo sa pinaka-importanteng part. So, dito na tayo sa role ng LGU. So, ang LGU, sila po yung pinaka-main character sa implementation. Kasi, yan po yung major roles nila. They are the main implementer. They provides legal basis and allocates budget, di ba? Inaaprubahan nila yung plano na pinasa mo bago nila ilalabas yung kinakailangan na project bago yon ma-implement, di ba? So isipin nyo, kahit gaano po kaganda yung tourism plan nyo, pag yung plano po na yon hindi sinuportahan ng LGU, mahihirapan po yun mangyari. Hanggang plano lang. Parang ganito lang yan. Halimbawa, may business idea kayo. Kaya lang wala kang puhunan. So, hindi siya gagalaw. Pag yung business plan mo na yun, sinabi mo sa tropa mo, kasi wala kang pera, ito siya may pera. Ang ginawa niya, yung idea mo kinuha niya, siya yung nag-start ng business, tapos nag-boom. 'Di ba? Parang ganon. So, limbawa, 'di ba, may mga lugar na sobrang ganda na tourist spots. Kaya lang, ang problema, walang maayos na kalsada, rough road, o kaya dadaan ka sa sea. 'Di ba? Walang facilities, walang promotion. Bakit? Kasi kulang sa support or priority yon ng LGU. 'Di ba dati yung Kamaya Coast, ano siya, hindi siya mapupuntahan ng by land, dapat by sea. 'Di ba? Sasakay ka ng bangka, 'di ba? So medyo mahirap magpunta kahit na alam naman natin na maganda doon, no? So, sa tingin nyo, ano mangyayari kung hindi align yung LGU sa tourism plan? Siyempre, magkakaroon ng delays. So, pwedeng masayang yung resources or yung pagpaplano na ginawa mo. Okay? So, adoption of the plan. So, balikan po natin yung first step kanina, yung adoption. 'Di ba? So, ano ba ibig sabihin yan? So, hindi lang yan simple nga, okay yung plano mo, maganda yan, go na yan. Hindi po ganun kasimple. So, ang plan adoption is dapat may formal approval by LGU. Yung documented. Yung may binigyan kanila ng legal authority. Ibig sabihin, meron kang pinangahawakan na document, may legal basis. Ibig sabihin, officially, kinikilala na po siya ng LGU. So, bakit importante yon na may hawak kang ganong document? Kasi kapag yung plano mo adopted ng LGU, pwede po siyang ponduhan ng government or ng national, 'di ba? So pwede na siyang ipasa bilang policy. So pwede na siyang simulan i-implement. Ano naman mangyayari kung walang adoption? Siyempre, walang budget, wala kang karapatan. Hindi mo yan pwedeng i-implement, 'di ba? Parang thesis yan. Kung halimbawa, yung thesis mo maganda naman, kaya lang hindi na-approvean. O, hindi ka makakagraduate, 'di ba? So, dapat laging formal at documented yung plano mo para may accountability, may transparency, tsaka legally protected kayo. Kung ano mang mangyari, may panghahawakan ka, 'di ba? Pag may aberya, may ipapakita ka, may proof ka, 'di ba?
So, ano naman yung role ni mayor? So, ang mayor yung unang mag-a-approve, 'di ba? So, the mayor approves plan and leads implementation. So, imagine kung si mayor hindi siya supportive sa tourism. Malaki po yung chance na mabaliwala yung pinlano mo. Kaya dapat yung mayor ay tourism advocate. Kaya di ba kadalasan, yung mayor, yung asawa niya yung nasa tourism. Or kung hindi man yung asawa niya nasa tourism, yung pinagkakatiwalaan din nilang tao. Kasi tie up lagi yan eh, di ba? Bawat municipality, binuboom nila yung tourism. No? So, ganun po siya. Ano naman yung role ng local council or ng sanggunian. So, after ma-approve ng mayor, hindi pa tapos yung process nun. Pupunta pa yan sa council. So, yung council, binubuo yan ng sangguniang bayan o yung SB members. Tapos, merong sangguniang panglungsod, yung sa city na yon. Tapos, sa sangguniang panlalawigan sa province. So, sila yung legislative body ng LGU. Ibig sabihin, sila po yung gumagawa ng batas. Sila po yung nag-i-issue ng resolutions. So, ang pinaka-role po nila dito is maglabas po ng resolution or ordinance para po officially ma-adapt na po yung tourism development plan na pinasa mo. So, parang sila po yung nagbibigay ng legal power sa plano para maging action para ma-implement, 'di ba? Halimbawa, sa isang coastal town. So, may plano, tapos na-approve ni Mayor yung tourism plan. So, yung plano, paggawa ng beach tourism program. Pero, hindi po pwede na agad-agad i-implement. Porket pumayag si Mayor. Hindi porke malakas ka kay Mayor, okay na yon. Kailangan muna ng resolution mula sa SB members. So, once po na naaprubahan na nila yun, saka pa lang po magiging official yung plano mo. Tapos, pwede na nilang ponduhan, tsaka mo po may implement. So, pa-unmute na lang. Ano kay? Ay. Pa-unmute na lang po sa hindi na kami. Baka magalit sila sa atin. So, okay po. So, importance of stakeholder consultation. So, importante po itong stakeholder consultation kasi ibig sabihin, hindi lang government po yung magde-decide. Kailangan kasama po yung iba't ibang tao na maaapektuhan ng tourism. Kasama dyan yung sino-sino ba yung mga stakeholder natin, yung mga business owner, yung mga workers, yung mga resident, 'di ba? Bakit importante? Because they ensures inclusiveness. They builds ownership and reflects real needs. Kasi sila yung nasa ground. Alam nila kung ano talaga yung kailangan. Alam nila kung ano ba yung mga possible na mangyari. So, kung walang consultation sa stakeholder, possible na maganda lang yung plano mo. Yung maganda lang yung vision mo, maganda lang yung goal mo. Pero, in real life, wala siyang kaganapan, hindi siya magiging realistic, 'di ba? For example, gusto ng LGU magtayo ng malaking resort. Pero nung halimbawa gusto nilang magtayo ng malaking resort sa Lucky Beach. Pero nung nag-consult sila sa residents, nalaman nila na pag nagtayo pala sila doon ng resort, mawawalan ng fishing area yung nasa community. Yung mga nasa community pala, yun yung kinabubuhay. Tapos, syempre, tataas yung presyo ng bilihin. So, ang nangyari, dahil nakarinig po sila ng ganong feedback, binago na nila yung plano. Ginawa na lang nilang community-based tourism. So, magiging mas sustainable na po. Tsaka, tanggap po siya ng community. Kasi po, hindi po sila nawalan ng kabuhayan. Okay po? Naintindihan po? So, inclusive tourism development. Kasi po, ang tourism, hindi dapat para lang yan sa mayayaman na investors. So, dapat inclusive. When we say inclusive, para po sa lahat. So, kasama po dyan yung mga babae, indigenous people, PWD, mahihirap, mayaman, LGBTQA+. So, ibig sabihin, lahat po tayo may opportunity na makinabang sa tourism. So, instead na big companies lang po yung kumikita,
Pwedeng yung halimbawa, yung mga kababaihan o yung mga PWD, gumagawa sila ng souvenir, no, dun malapit dun sa isang tourist spot para mag-generate sila ng income. So, yung indigenous groups, pwede silang mag-training para maging tour guide. Yung PWD, ayun nga, bigyan sila ng mga accessible jobs. So, 'di ba, hindi lang po turista yung masaya, pati yung nasa community, 'di ba? Yun po ay inclusiveness ng tourism development. Kasama silang lahat sa paglago. Okay? So, two ways to adopt tourism development plan. So, class, meron pong two ways para po ma-adapt yung tourism development plan. Una, through kay mayor. Pangalawa, through sa council. Pero, mas maganda po kung simula pa lang, involved na si mayor tsaka yung council. Bakit? Siyempre, para mas mabilis po yung approval para less conflict, di ba? Kasi kung halimbawa, ginawa ng tourism office yung plano nila, pero hindi sila nag-consult sa council. So, pagdating po sa approval stage, yung pinasa na nila yung plano nila, syempre, maraming mag-o-object. O, binaypas kami niya na, hindi dumaan sa amin to na, tapos maghanap na ng mga mali yun. Tapos, hindi na yun maa-approve. Diba? Pero kung from the start, sinama mo na sila, magiging smooth yung proseso. Kaya may mga business owners kayo na makikita din na ba't ito ang bilis na approvean mo? True connections nila po yun. Diba? So, mahalaga po yun. So, legislative support. Kasi nga, hindi sapat na may plano lang tayo. Kailangan may batas na nagsusupport po doon. So, examples po ng legislative support. So, paggawa ng tourism office, zoning updates, and heritage protection. Ibig sabihin, kailangan naka-align po yung policy para ma-execute mo yung plano mo. So, halimbawa, nagtatrabaho ka sa tourism office, tapos gusto mo i-preserve yung isang heritage site, pero walang batas na nagpo-protect doon. So, anytime, pwedeng gibain yun. Masasayang naman yung plano mo. So, kailangan may ordinance para ma-secure yon, para hindi masayang yung pagde-develop mo. Okay po? Dito na po tayo sa prioritizing ng projects. So, PPA means programs, projects, and activities. So, ayan na po yung actual na ginagawa. Hindi na siya plano. Nagkakaroon na po ng execution. So, halimbawa, di ba, training. Nagpa-train ka ng mga tour guide para may guide dun sa municipality nyo. Diba? Pag may magtutour. So, tsaka ng hospitality staff. Kasi, magtatayo ka ng hotel Diba? So, magpapatrain ka. Infrastructure, magpo-focus ka sa paggawa ng mga sirang daan. Tapos, sa signages, lalagyan mo ng mga signages para alam nila, no? Para nakikita rin nila na nag-exist yung isang place na yon. And, syempre, sa facility, kasama po yung sa infrastructure, yung pag-i-improve ng facility. And syempre, dyan napapasok yung marketing. Ima-market mo na ngayon. Sa social media, magka-campaign ka doon, di ba? So, halimbawa, yung goal mo is ma-increase yung tourist arrival. So, yung PPAs mo, pwedeng mag-train ka nga ng local guides, improve mo yung access road, tapos gumawa ka ng Facebook page. So, yung PPA po, iyan po yung paano mo gagawin yung plano. So, through programs, projects, and activities. So, ano naman po yung project information needed? Kasi po, sa bawat project, hindi pwedeng idea lang. Dapat, kompleto po yung details. Di ba lahat ng project, di ba yung sa DPWH, di ba may nakalagay doon pangalan ng construction. Tapos, halimbawa, 1.5 million, di ba? Tapos, meron dong timeline, di ba? Halimbawa, from January 2026 up to June 2026. Di ba nakalagay yon yung mga ganong plano? Tapos, nakalagay din dun sino yung responsableng office, di ba? So, bakit importante yon? Para malinaw, para makita ng mga tao ng lahat, sino ba yung gagawa? Magkano yung kailangan? Kailan matatapos? Kasi kapag walang details, nagiging magulo yung implementation. Kumbaga, hindi nagkakaroon ng accountability. 'Di ba? So, halimbawa,
nag-ano tayo, 'di ba, ng project. So, halimbawa, 'di ba, nag-aano tayo, ano yung Coastal Cleanup Program. 'Di ba, 'yun ang pangalan natin, Coastal Cleanup Program. Tapos naglagay tayo ng cost or ng budget na 200,000. Timeline from April 26 to June 2026. O, halimbawa, ganon. Responsible office, halimbawa, tourism office, tsaka environment office. So, clear yon kung sino yung gagalaw, 'di ba? Kung hanggang kailan. So, makikita nila. So, ang mangyayari nun, oh, ganito yung budget ah. Hanggang ano lang ah, ba't hanggang ngayon hindi tapos? So, may accountability, 'di ba? So, halimbawa yung ospital, Diyos ko, ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal niyang MDH na yan bago naging kaganapan. Ilang taon, ilang eleksyon yan, hanggang sa nabash bago natayo, 'di ba? So ganun po. So kadalasan makikita nyo yan sa gobyerno, sa flood control, 'di ba? Madami yan, madaming proyekto yung pinondohan pero hindi natapos. Nabinbin lang, 'di ba? So, steps in prioritization. Siyempre, sabi ko nga kanina, hindi po pwedeng sabay-sabay gawin lahat ng project. Kasi, sa totoong buhay, limited lang po yung budget at resources ng LGU. So, kailangan natin tong tatlong steps na to. Kailangan natin mag-prioritize. Paano? Ika-categorize mo siya, irarank bago mo planuhin. So, parang magbabudget lang yan. Siyempre, hindi mo mabibili lahat agad. Pipili ka lang kung ano ang pinaka-importante. So, di ba yung mga nanay nyo, pag pupunta ng grocery yan, ililista. Bakit? Ano silbi ng paglilista? Para yung nasa listahan lang yung kukuhanin. So, di ba ang hirap mag-budget? Di ba? Pipili ka lang kasi kung alin yung importante. Kasi nga, yung budget mo, limited lang. Di ba? So, halimbawa po, nagtatrabaho ka sa tourism. So, meron kang 10 tourism project plan. Lahat yun maganda. Pero, yung budget ng gobyerno hanggang 3 lang. So, syempre, pipiliin muna nila kung ano yung pinaka-impactful, tsaka pinaka-urgent. Pero hindi ibig sabihin doon na 3 lang yung pinili nila, yung 7 pangit na. 'Di ba? Doon na po papasok yung prioritization. Okay? So, pagkatapos po i-list ang projects, ika-categorize na sila based sa urgency. So, based sa urgency, kung urgent ba siya, essential, or deferrable. Meaning, no, kung urgent siya, ibig sabihin, kailangan agad gawin. So, usually pagka-urgent, involved dyan yung safety issues. No? Kasi may mapapahamak, may madidisgrasya, kaya kailangan gawin agad. So, essential ba siya? So, ano yung essential? Yung essential, importante siya, pero hindi naman siya emergency. Kumbaga, may pwede pang ibang unahin. Yung deferrable naman, pwede siyang ipagpaliban muna. So, halimbawa, sa isang tourist destination, syempre, halimbawa, sira yung kalsada papunta sa falls. So, syempre, urgent yun kasi pwedeng madisgrasya yung mga turista. So, urgent siya. So, yung pagtitrain naman ng tour guides, kailangan siya, pero hindi siya urgent. Pwede siyang saka na lang. So, yung pagbubukas ng souvenir shop, maganda siya. Kasi may mga tourist po na naghahanap ng souvenir shop, lalo na po kapag foreigner po yan. So, deferrable siya. 'Di ba? Kasi hindi naman siya kailangan. So, hindi lahat pantay-pantay. May ipa-prioritize ka, may kailangan kang unahin based po sa urgency. Naiintindihan po? So, after categorizing, ang next na po is ranking. No, ibig sabihin, inaayos natin sila from highest to lowest priority. So, based on goals and uses scoring system. So, ang goal nito, malaman natin kung alin yung unang lalagyan ng budget. Di ba nung mga nakaraang lesson, diniscuss ko yon yung nire-rate sila, di ba? Kung pasado ba, kung itutuloy ba o hindi.
Diba? Kung ano yung priority. So, hindi po sapat na alam mo lang kung ano yung urgent. Kailangan, alam mo rin kung alin yung pinaka-critical sa kanila. Kasi paano pag parehong urgent? Halimbawa, nagkaroon ka ng sabay-sabay na urgent. Yung isa, kailangan ng road repair. Kasi nga, pag hindi na-repair yung road, pwedeng maaksidente yung mga turista, lalo na paggabi. So, installation ng warning signs, ano rin siya, kailangan din. No, halimbawa, nung una, may naliligo pa dun sa isang ano na yon, river, no, may naliligo pa. Tapos yun pala, 'di ba? O kaya sa dagat, 'di ba? May naliligo. Okay naman nung una, kaya lang nalaman nyo may ano pala doon. Sa bandang malalim pala may pating, 'di ba? So, naglagay kayo ngayon, kailangan nyo ngayon maglagay ng warning sign na may pating kasi lalo na summer, maraming maliligo, 'di ba? Or maglagay kayo ng signage kung hanggang saan lang pwedeng maligo, 'di ba? So ano uunahin mo, yung road repair o yung installation ng warning signs? So pwede mong i-rank, 'di ba? Kung ano yung mas una, kung ano yung mas malaki yung impact sa safety po tsaka sa tourism flow. So ganun po yung pag-rank ng projects. So ayan po. So dito, meron po tayong tatlong projects. May homestay training, may eco park development, tsaka tourism website. Then may goals tayo. Employment, tsaka environment. So ngayon, binigyan na po natin ng score bawat project. Depende po sa contribution niya. Example, sa homestay training, makikita nyo po dyan na, syempre, malaki po yung tulong niya sa trabaho, kaya plus 3 siya. So, malaking tulong naman siya sa environment, yung eco park. Kaya plus 3 siya doon. So, after that, di ba, inad yung score. So, sa homestay, nagkaroon siya ng 5, di ba? So, si Eco Park, 5 din. Yung website, 1 lang. So, now, kahit pareho po sila ng score, pwede pa rin natin i-consider alin po sa dalawa yung mas priority based sa situation. Kasi ang point po doon, hindi basta-basta pagpili. Kasi may system siyang sinusunod. Hindi pwedeng pag-trip mo lang yung project, iyon na yon. 'Di ba? So, ganito po siya nire-rate. So, paano ba magbigay ng score? Ayan po yung rating scale. So, from plus 3 hanggang negative 3. Pag plus 3, sobrang laki ng tulong. Pag plus 2, okay na. May naambag naman. Pag plus 1, konti lang. Pag 0, walang effect. Pag negative, ibig sabihin, nakasama. O, syempre, may moderate negative, may very negative, sobrang nakasama. 'Di ba? Halimbawa, tourism website, nakatulong sa promotion. So, pwede mo lang lagyan ng plus 1 o kaya plus 2. Tapos, halimbawa, may project ka. Maganda siya, nag-generate ng income. Kaya lang, nasisira naman yung environment. So, pwede siyang negative 2 or negative 3. So, hindi importante na hindi kita lang yung basihan. Dapat balance. No? Yung economy, nagbo-boom, yung environment, napoprotektahan, pati yung community. Kasi po, may mga project po na mukhang maganda lang, pero in the long run, harmful pala siya. Kaya kailangan po ng ganitong system. Diba? So, Goal Achievement Matrix or GAM. So, ngayon, para mas maging scientific yung pagpili ng projects, gumagamit na po sila ng GAM. So, pinagsasama na po dyan yung rating plus weight. So, meaning, hindi lang basta score. Binibigyan din po nila ng importance yung criteria. So, it helps decide ano yung priority para makita nila kung ano yung pinaka-importante. So, halimbawa, meron silang Project A. Yung Project A nila, mataas yung impact. Kaya lang mahal. Yung Project B naman nila, hindi ganun kataas yung impact, pero affordable, mura lang. So, sa GAM, makikita mo kung alin yung mas sulit based sa total score na makukuha mo. Okay po? So, action plan. After nating pumili, tsaka mag-rank ng projects, next step is gumawa ng action plan. So,
So, ayan na po yung detailed version na gagawin mo. Kasama dyan yung activity, yung timeline, yung resources, yung responsible office. So, dyan na po nagiging konkreto. Konkreto na po yung plano mo, hindi na lang siya idea, 'di ba? Halimbawa, may project kayo, tourism festival. So anong mga gagawin mo sa tourism festival? Siyempre, magpaplano kayo, magpo-promote kayo bago maging event proper. So yung timeline nyo para sa festival na yun mula March hanggang May. So saan kayo kukuha ng resources? Siyempre, re-requestan nyo yun ng budget, 'di ba? Tapos lalagyan mo yun ng mga staff. Tapos, yung materials na gagamitin mo. Sino yung responsible doon? Siyempre, yung tourism office. 'Di ba? Sila po yung sagot ng mga event-event, 'di ba, ng mga festival. So, step by step na po siya para magawan po ng aksyon. So, dito naman na tayo sa financing tourism projects. So, importance of funding, it enables implementation and sustains projects. Kasi po, kahit gaano kaganda ang plano mo, kung walang pera, wala rin, 'di ba? Yan po yung realidad kahit sa anong project. So, funding is very critical po pagdating sa implementation. Kasi, kailangan po talaga natin ng budget. Parang ano lang yan, lahat tayo gusto mag-travel. Tapos gumagawa na tayo ng itinerary, naiisip mo na kung ano yung susuot mo. Kaya lang, ang problema, wala nga ning pera. 'Di ba? So hanggang plano lang tayo, hanggang drawing lang muna tayo kasi wala pa tayong budget. So ganun po siya, kaya po importante po ang funding. Okay po? So, saan naman tayo? Ano-ano ba yung mga source ng funds? So, hindi lang source ng funds, hindi lang isa po yung source ng funds. Pwede po yan manggaling sa government budget, LGU income, tsaka sa travel tax na binabayaran. So, mas maganda kasi kung diversified yung funding para po sustainable, di ba? Halimbawa, yung mga tourism project na funded partly by LGU, tas yung iba, ibang part, galing po yun sa national government. So, hindi ka nakaasa sa iisang source lang. Dalawa yung naging source mo dun sa project mo. So, ano ba yung internal sources? Kasi meron tayong dalawang sources, internal tsaka external. So, yung internal sources, galing mismo yan sa LGU. So, yan po yung mga tax, yung mga fees, yung mga permits. Ayan po yung internal. So, halimbawa, di ba sa mga tourist spot may mga parking fee? So, yung parking fee po na yun, dyan po nila kinukuha yung pondo para sa mga local tourism projects. So, external sources naman tayo. Ayan po yung galing sa labas ng LGU. Examples, yung ODA or Official Development Assistance. No? Yan po yung foreign aid, yung mga loans, yung mga donations. So, halimbawa, di ba, may project po na pinupunduhan po ng World Bank or ng mga international organization or nung mga nagdo-donate po sa atin. So, syempre, malaking tulong yun lalo na sa mga big infrastructure projects ng tourism. So, ayan po yung mga external sources ng pondo. So, dito naman po tayo sa PPP or means public-private partnership. So, partnership po yan ng government at ng private sector or private company. So, pareho po silang may ambag at pareho po silang nakikinabang, no, para magkaroon sila ng large-scale projects. Halimbawa, 'di ba, yung airport development, yung mga expressway, yung gobyerno, sila po yung nagpo-provide ng authority. Pero yung private sector, they provides capital and expertise. So, win-win situation po yan. Kaya siya naging public-private partnership kasi wala naman nadehado sa kanila. Parehas po silang nag-benefit. So, dito naman tayo sa TRIP or Tourism Road Infrastructure Project. So, ang goal po niyan is better road access sa mga tourist destination. So, syempre, it requires application. So, for example po, so, gusto mo maligo sa falls.
maganda kasi tas libre lang, 'di ba? Kasi sa nature. Kaya lang walang maayos na daan. So syempre kahit gaano kaganda, walang masyadong pupunta. So diyan na po papasok yung Tourism Road Infrastructure Project. Sila po yung magso-solve sa accessibility problem mo para maging accessible na siya sa mga tourists. Okay po? So, dito naman po tayo sa capacity building. So, what is capacity building? Capacity building means training. So, pinapalakas po yung skills development and training. So, yung knowledge ng mga tao, kaya po nagtitrain, no? Yung skills. So, halimbawa, 'di ba? Sabi ko nga kanina, kailangan mo mag-train ng tour guides para mas professional po yung service. Hindi lang po infrastructure yung ini-improve, no? Hindi lang po yung mga daan, hindi lang yung establishment, hindi lang yung buildings. Dapat po pati tao is tinitrain, ini-improve. So, meron po tayong iba't ibang types ng training. May seminar, may workshops, may OJT. So, importante po kasi yung continuous learning, hindi siya one time lang. So, kaya kayo, nag-OJT kayo kasi para magkaroon po ng real world application yung mga pinag-aaralan nyo. Para pag nandun na po kayo sa totoong buhay, pagka-graduate nyo, yung nagtatrabaho na kayo, may idea na kayo kung paano yung buhay ng nagtatrabaho. 'Di ba? Kasi tourism is evolving. So, kailangan sabay din yung skills natin. Kailangan po tayo rin nag-i-evolve. Okay po? So, areas of development. Meron po tayong tatlong areas na dinidevelop. Yung human resource skills or yung people skills, yung organization, when you say organization, yan po yung sistema, and legal framework, no? So, pag legal framework, nakapaloob po dyan yung mga policy. So, hindi lang pala skills, pati structure, tsaka po yung rules inaayos, di ba? So, halimbawa, may trained staff ka. Okay naman yung staff mo, skilled siya, matalino siya, trained siya, kaya lang, wala siyang sistemang sinusunod. Ang sinusunod niya, si self lang. Kung ano lang yung magustuhan niya. Halimbawa, naisip niya tong gawin, gagawin niya. May naisip siya ulit, gagawin niya ulit. May naisip siyang isa, gagawin niya ulit. Okay naman yon lahat ng ginawa niya, kaya lang magulo siya. Ba't siya magulo? Wala kasi siyang natapos eh. Simula siya ng simula. So, wala siyang sistema. Wala siyang na-accomplish. So, kailangan po balance yung development. So, example program. So, example po ng mga capacity building program is homestay training, tsaka tourism awareness, 'di ba? I-aware mo yung nasa community mo o yung mga local. Paano ba mag-host ng tourism? Paano ba yung proper sanitation? Paano ba yung customer service? 'Di ba? So ang result nun, hindi lang yung gobyerno yung kumikita, pati yung nasa community na tulungan mo silang kumita. No? Kasi tinrain mo sila eh. Tapos na-aware sila na pwede pala silang makipag-partnership sa tourism. 'Di ba? So, local tourism office. So, ang tourism office, yan po yung center ng operation. Kasi po, they coordinate tourism efforts and implement programs. Sila po yung nagmamanage lahat ng tourism activities. So, sila po yung commander center ng tourism sa LGU. So, ano ba yung function nila? Ang tourism office po, yung central hub. No? Sila po yung puso ng tourism sa isang municipality or province. Sila po yung nagpapatakbo ng mga plano para siguraduhin po na hindi lang po sikat yung lugar mo. Dapat maayos din po yung serbisyo, 'di ba? So, ano ba yung mga functions nila? Marketing, sila po yung nagpo-promote. Yan po yung mga pinaka-visible na trabaho nila. Kasi po yung goal nila is ipakita po sa lahat kung gaano kaganda yung isang municipality o yung lugar nila para po dayuhin po ng mga turista para dumami po yung arrivals. So, anong ginagawa nila? Siyempre, gumagawa sila ng mga promotional video, ng mga brochure. So, siyempre ngayon yung pinaka-importante na social media management. Yung Facebook, yung TikTok, yung Instagram. Sila rin po yung nag-organize ng mga festival.
tsaka sumasali sila sa mga travel expo para makilala, 'di ba? Sila yung mga nag-iisip ng mga catchy slogan kagaya nung, halimbawa, it's more fun in the Philippines, 'di ba? Tapos magpo-post sila diyan ng mga instagrammable spots sa mga municipality nila. Siyempre, para ma-attract yung mga travelers. 'Di ba, nung dinevelop yung, ang tawag dito, view deck, 'di ba? O, ang daming nagpunta kasi nilagyan nila doon ng rose. Nung Valentine's, nag-iba naman sila ng theme. So, may mga ganun pong pa-eme-eme ang tourism. So, research. So, syempre, hindi nga pwedeng basta-basta lang yung plano. Kailangan may basis ka. So, dito na po papasok yung research para malaman kung ano po yung trending, kung ano yung kailangan ng mga tourists. So, ano ginagawa sa research? Syempre, pinag-aaralan mo yung tourism trends. Halimbawa, ano bang mas gusto ng mga tao ngayon? Mahilig yata yung mga tao ngayon sa nature. So, ecotourism yun. O, gusto na yata nila yung mga food trip, 'di ba? So tinitignan nila kung ano yung ginagawa ng ibang bayan. No, yun naman po yung tinatawag na competitor analysis. Siyempre, para hindi sila mapag-iwanan, 'di ba? Mag-aaral po sila kung okay ba, sapat na ba yung mga hotel o kaya transient house sa municipality nila. Kasi pag peak season, 'di ba, may kailangan mag-encourage ka ng bagong investor eh. So may mga municipality kasi or lugar na pag peak season, 'di ba, maraming arrivals. So syempre, ano ng tourism yun, kailangan ba magtatayo pa tayo ng hotel, ng mga transient, ng mga inns, 'di ba? Lalo na kung halimbawa Cebu, yun talagang dinadayo ng mga tao, Palawan, yung mga ganon, 'di ba? Training. Kasi kahit gagano kaganda yung lugar, kung masungit yung mga tao, madumi yung service, syempre yung mga turista hindi babalik. Kasi yung training, para po yan sa human resource development, 'di ba? Kasi sila po yung nag-organize ng mga workshop para sa mga tour guides, 'di ba? Yung hotel staff. So pati rin na rin sa mga tricycle drivers. Tinuturuan na po sila ng Filipino brand or service excellence, ng proper hygiene, yung basic tour guiding skills. So, sa mga bangko, anong mapapansin nyo? No, hindi lang sa bangko, sa SSS. Di ba yung mga gwardiya, dati yung gwardiya, tagabantay lang yan eh. Ngayon yung gwardiya, may knowledge na sila. Pagdating mo lang land bank, sasabihan ka na, ano pong kailangan nyo, ma'am? Mag-aano po kayo ng online banking. Ganito po gagawin nyo. Ito po yung form. Tapos punta po kayo sa ganitong site. So, ganoon din sa SSS. Tatanungin ka, ano pong sadya nyo? Ano pong last na number ng ano nyo? Ay, ma'am, ang schedule nyo po sa Martes pa. Kasi po may kanya-kanya po tayong sinusunod na schedule. Pag ang dulo po ng number nyo, ganito, ganito. So, tas okay, tuturuan ka niya. May app po tayo dyan, sir, ma'am. Ganito po gagawin nyo. Pag maglo-loan kayo, hindi na kayo pipila. Igaganto nyo lang. So, natitrain na kasi sila. 'Di ba? So, pwede yan. In tourism, magpapatawag sila ng seminar para sa mga local homestay owners kung paano po yung tamang pag-aasikaso sa mga foreign guests. Siyempre, para maging world-class yung experience. So, data collection. So, ang function po na yan, madalas hindi po yan nakikita kasi sobrang critical. Kasi po, sila yung nagbibilang tsaka yung nagmo-monitor. Sila po yung nagbabantay ng tourist arrivals. Binibilang po nila kung ilan yung pumasok na tao tsaka taga saan sila. And kung gaano po sila katagal nagstay. So, ako po, nung OJT po ako sa Balanga, sa tourism office, dito po ako sa sa city tourism. Yung city tourism sa may plaza. Kasi ang provincial tourism yung nasa highway. So, ako po sa city tourism. Ako po noon, yun po ang pinagawa sa akin. Papasama po ako sa driver, pupuntahan ko po lahat ng hotel, tsaka yung mga inns, tsaka transient. Kinukuha ko po doon yung mga tourist arrivals. Pagtapos ko pong makuha yon, yung mga data na yon, tinipili ko po doon yung mga medyo mabusisi siya eh, kasi titignan mo kung bago ba siya, kung tawag dito, ano na ba siya, yung umulit na ba siya, yung mga ganon. So, kung ilan yung mga bago, kung mga taga saan, kung taga dito lang ba, o taga ibang lugar, ganon. So, yung data po na yun ginagamit para po makuha yung budget sa national government, para sa seal of
good local governance. So, ayun nga, kada buwan, hinihingi po yung guest list sa mga resort, sa mga hotel, para po malaman kung tumataas ba yung tourism. So, kung hindi, kung bumababa, may decline, kailangan baguhin po yung marketing strategy. Pero usually, mababa lang naman po yung arrival pag tag-ulan. No? So, yung tourism office, para silang command center. Kasi kung may reklamo po yung turista, sa kanila po pupunta. Kung may gustong magtayo ng bagong resort, sa kanila din po hihingi ng endorsement. So, kung kailangan ng data para sa planning ng mayor, sila po yung magbibigay. Sila po yung nagme-make sure na yung tourism is hindi lang po nagbibigay ng saya sa bisita. So, nagbibigay din po sila ng trabaho sa mga local resident. Ito na po tayo sa legal basis. So, sabi po sa RA 7160 or Local Government Code of 1991, so yung batas po na yan, nagbibigay po yan ng power sa mga LGU, like barangay, municipality, city, tsaka province, para sila na po mismo yung magmamanage ng lugar nila. So, hindi na po lahat galing sa national government. May sarili po silang decision making na yung local leaders, especially development, tulad po ng tourism. Halimbawa, yung isang municipality, halimbawa, yung Baler, gusto nilang i-develop yung surfing tourism nila kasi 'di ba? Kung gusto mo mag-surf, punta ka sa La Union, 'di ba? Kaya sa Baler. So, dahil po sa RA 7160, sila na pong bahala magplano ng project nila. Like yung paggawa ng tourism office, pag-organize ng festival, or pag-improve ng mga beach facilities nila, hindi na po nila kailangan hintayin yung approval ng national government. Dahil po sa legal basis nila sa Local Government Code of 1991. So, ano naman yung RA 9593 or Tourism Act of 2009? So, ayan naman pong batas na yan, focus po siya sa pagpapalakas ng tourism sa Pilipinas. So, ang goal po niyan, tulungan yung mga tourism businesses para ma-promote yung sustainable tourism, tsaka gumawa ng programs para mas dumami pa po yung mga turista, no? Both local and foreign na turista. So, 'di ba sa Boracay, so dahil po sa Republic Act 9593, may mga zoning na po sila, 'di ba? May tourism zones na sila. 'Di ba ang daming binagbag doon? Kasi nga nasisira eh. So hanggang dito lang yung pwede nilang tayuan. 'Di ba? May proper zoning na sila. So nagkaroon sila ng improvements na ginawa, 'di ba? Yung mga better roads, tapos nung nag-rehabilitate sila, nagsara sila ng ilang buwan, inayos po nila yung mga drainage system nila. So, way po nila yon ng kanilang environmental protection. So, tinutulungan din po yung mga ng batas na to, yung mga hotel tsaka resorts through incentives para mas gumanda po yung service nila. And syempre, mas makaka-attract po yun ng tourists. Okay po? So, staffing structure. So, sa usapin po ng staffing, hindi po sapat na may tao lang. Kailangan po, tamang tao yung ilalagay mo sa tamang pwesto. So, syempre, di ba, halimbawa sa basketball team, syempre, hindi naman pwede dyan lahat kayo mag-shoot. Di ba? Kailangan meron dyan magpapasa, may taga-depensa, tsaka may coach. Di ba? So, bakit kailangan ng tamang structure? So, kasi yung structure, yung nagsisilbing blueprint po ng office. So, dyan po malalaman sino yung boss, sino ba yung gagawa ng trabaho, sino ba yung mag-aaskaso ng papeles. So, para po organize yung operation. Kasi po, kapag may structure, alam ng bawat isa kung kanino magre-report, tsaka kung sino yung sakop ng responsibility na yon, di ba? So, dahil malinaw po yung hatian ng trabaho, dahil dun sa structure, mas mabilis po matatapos yung mga task. So, may iwasan po yung nagtuturuan o yung nag-o-overlap, yung padoble-doble ng trabaho. So, yung mga pangunahing roles nila, 'di ba? Yung tourism officer, no? Siya po yung head ng office. Siya yung gumagawa ng mga big decisions. Siya yung nakikipag-meeting kay mayor, siya po yung nagpaplano ng mga long-term projects para po sa bayan. So, yung assistant naman,
Sila po yung kamay tsaka paa ng tourism officer. Kasi po, itong mga assistant na to, sila po yung madalas na nasa field. Sila po yung sumasama sa mga tour. Sila yung nag-organize ng event. Sila po yung nakikipag-usap sa mga local stakeholders. Minsan kasi, itong mga to, hindi na to napapansin. Ang nakikita na lang yung event. Pero yung behind that event, bago naging successful yung event, sila yung mga pagod, sila yung mga nag-prepare. So, admin staff, ayan naman po yung back-end support. Sila po yung taga-ayos ng records, no? Records management. Sila yung sumasagot ng mga email, sila yung nag-aasikaso ng budget, sila yung naninigurado na magiging smooth yung takbo ng office sa loob, 'di ba? So, halimbawa, isipin mo, may gaganaping malaking festival dito sa Maribeles. So, halimbawa, wala kayong structure na sinusunod. Nagkakagulo yung lahat, syempre. So, yung tourism officer, nagbubuhat ng upuan. Yung admin staff, naghahanap ng tour guide. Tapos yung mga assistant, walang ginagawa kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin. Walang proper delegation ng work. Syempre, yung resulta, madedelay yung event, tapos pagod lahat, 'di ba? Pero pag ang tourism ay may structure, syempre ang gagawin ng tourism officer, kakausapin niya na yung mga responsible sponsor, yung mga iimbitahan niyang VIP. Tapos yung mga assistant niya, nasa venue yan. Iga-guide yung mga magpe-perform kasi nakausap na yan sunod-sunod, 'di ba? So yung mga admin staff, nakatutok yan sa mga permit, tsaka liquidation ng budget pagkatapos ng event. So, magiging organized po yung event, no? On time, tsaka efficient. So, sa staffing structure, yung goal, hindi lang po pagkuha ng empleyado. O sino lang yung kakilala mo, sino lang yung tropa mo. Dapat bubuo ka ng system, may sistema ka. Kasi kapag yung bawat isa po may clear na role, yung buong tourism office po is parang ano siya, yung machine na may langis. 'Di ba? Hindi na ah, kaya niya nang mag-isa, 'di ba? Kayang i-promote tsaka protektahan yung tourism nyo sa lugar nyo. So, ayun lang po. Maraming salamat.